Good morning Pilipinas, 5:22 ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo po ang Panahon TV na nanggigising sa inyo ngayong umaga. Ngayon naman para sa mga sumusulit ng seat sales ng ating mga airline promos, mahalagang malaman ang aasahang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Unahin nga po natin sa Hong Kong, mataas ang temperatura, meron tayong 24 to 30 degrees Celsius at pinakamababa po sa Beijing, China, meron tayong 14 to 24 degrees Celsius. Ang Bangkok, Thailand, mataas pong temperatura, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Ganon din po ang Kuala Lumpur, Malaysia, habang pinakamababa naman po ang temperatura dyan po yan sa Jakarta, Indonesia. Meron tayong 22 to 33 degrees Celsius. At sa Brunei, Darussalam, mataas pong temperatura, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius, habang ang Rangoon, Myanmar, mababa po ang aasahang lagay ng temperatura, meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. Ngayon naman, tuloy-tuloy natin ang pagsilip sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Ito po yung world weather po natin sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Diyan nga po sa USA and Canada, unahin po natin ang Washington DC. Sabihan po ninyo yung mga kamag-anak nyo dyan, mga kababayan, ha? Dahil magiging mataas ang ating temperatura, meron tayong 19 to 31 degrees Celsius, habang Edmonton, Alberta, mababa po ang temperatura, meron tayong 0 to 14 degrees Celsius. Lipad po tayo papuntang Europa, dyan po sa Paris, France. Mataas po ang temperatura, meron tayong 18 to 23 degrees Celsius. Habang sa Berlin, Germany, mababa po ang aasahang lagay ng temperatura, meron tayong 2 to 15 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Asia at sa Middle East, mataas po ang temperatura. Sa Kuwait, meron tayong 29 to 41 degrees Celsius. Habang sa India po, partikular sa New Delhi, mababa po ang temperatura, meron tayong 24 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po bilang panghuli sa Australia and New Zealand, sa Melbourne, mataas pong temperatura, meron tayong 6 to 22 degrees Celsius. At pinakamababa naman po sa Auckland, meron tayong 10 to 19 degrees Celsius. At ngayon mga kababayan, no, dahil tuwing hapon, madalas tayong nakararanas sa mga pag-ulan o thunderstorms, mahalagang malaman ano-ano nga ba ang iba't ibang kategorya ng mga thunderstorms na ating nararanasan. Panoorin po yan, lalong-lalo na yung mga estudyante na nang sa gayon ma-recite tayo kay teacher. Ito po ang napapanahong kaalaman. Ang thunderstorm na nagdadala ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ay may tatlong kategorya. Una rito ay ang single-cell thunderstorm na tinatawag ding air mass, popcorn o pulse thunderstorm. Kadalasan itong nararanasan tuwing tag-init at nagiging sanhi ng kalat-kalat at maliliit na mga thunderstorm. Hindi ito gaanong tumatagal at paminsan-minsan din nagdadala ng malakas sa pag-ulan at hangin, maliliit na hail at mahinang tornado. Sa multi-cell cluster thunderstorm naman, maraming mga cell sa atmosfera ang sabay-sabay na gumagalaw. Ito'y nagdadala ng malakas sa pag-ulan ngunit maaari rin magdala ng hail, malakas na hangin at tornado. Ang multi-cell line o squall line naman ang thunderstorm na karaniwang itim na ulap na tinatakpan ang west horizon. Ito'y tumatagal ng ilang oras at lumilikha ng mapanganib na hangin at hail. Supercell thunderstorm naman ang tawag sa pinakadelikadong uri ng thunderstorm dahil sa dala nitong malakas sa tornado, hangin at pag-ulan ng hail. Nakakalika ito ng mesocyclone na sanhi ng malakas na hangin na gumagalaw pataas. Karamihan ng mga tornado ay nabubuo dahil dito.